Yo, so magandang tanghali. So ayan, meron naman tayong kinuhang owner. So magiging pambenta natin to soon kapag natapos at ipanda rin, tsaka nagawa yung mga preno. So kakakuha lang natin ngayon ito, linggo tanghali. So makina nito is 12T, alam ko 12T. Yan. So first time kong kumuha ng owner type jeep. So malimit kasi for multicab yung kinukuha ko. So ito yung nabitay isang multicab natin, ito yung ipinalit ko, itong owner na to. So meron naman siya mga upuan, tawag nila ito is semi stainless lang, kasi ang stainless nito is yung fender lang, fender hood, tsaka yung pinto. Yung body nito is galvanized, yan ito, galvanized. So overall okay pa naman siya, chassis buo naman. Tapos nakamag siya ng 15. So makapal sana yung gulong kaso na stuck na. Hindi ko alam anong tawag dito sa mags na to. Tingin ko 114 naman siya. Kasi pag 100 yung PCD nun magkadikit yan. So 114. Siyempre pang ilalim natin is puro naka lip spring or muli, no? Tapos palitin dito lona. Pangit, ayan, makikita nyo naman. Lona, syempre palitin. Tapos flooring, yan. Oh, may kasama pang hose. May kasama pang basura. So okay lang yun. Napagtripan ko lang na bilhin para magiging project natin. So yung sentra natin hindi pa tapos yun. Madami pa tayong gagawin doon. So matagal-tagal pa yun. Ito muna unahin natin. Kasi kung napaandar natin to, maparehistro, pwede na natin isalya. So ayan, magiging natin susunod na kakalikutin. So first time lang bumili. So 96 model to sa papel. First owner yung pinagbilan ko. Merong RCR syempre. ID niya. Siyempre nandiyan pa yung owner. So 12D, hindi ko alam kung ilang cc to, kung 1.6 o 1.8. So basta alam ko dati nauso tong 12D kasi matulin din to, matakaw lang sa gasolina. So na-check ko na yung engine number, nandito yan. Tapos yung kanyang oil yan. So kailangan ng palitan. Kailangan natin i-change oil na. Ayan, dumi na. So kailangan nang i-change oil. Pero bago natin i-change oil yan, papaandarin muna natin to. So radiator niya kinonvert na daw to. Sabi niya kinonvert nila yung LC, ayan, wala sa gitna ng radiator. So ang plano ko dito is tatanggalin ko na tong clutch pan. Lalagyan na lang siguro natin dito ng isang electric na fan. Yan, so mga pang multicab din na radiator fan. So tingin ko naman pasok din dito yun ang ilalagay natin. So ito kasi hindi nakasentro. Yan, tapos lalagyan natin ng shroud para maganda yung higop ng hangin. So goal muna natin ngayon is mapaandar to. Kasi matagal tong natutulog since ang huling registro nito is 2017 pa. So talagang literal na stock. So walang power steering. Yan, gearbox nya. Tapos carburetor nya, nakapalit na yung filter. Yan. Pero malinis pa naman yung filter nya, oh. Carburetor, ayun, mukhang tinubig. Ayun, may kalawang sa baba. Ayan, kung makikita na may kalawang. Hindi ko alam kung mapipriya pa natin to. So sana mukhang gumagana pa naman yung first barrel. Hindi naman stock up. Yung second barrel lang siguro yung nag-stock up dyan. So malalaman natin yan mamaya, papaandarin natin. Napagtripan ko lang ang gusto kong buo naman ng owner tulad ng iba. So hindi naman gaganda na yung presyohan nito ngayon sa bintahan. Trip ko lang na magbuo, mag-build. Hindi naman totally build, lang recon. So kahit hindi na ganun kasariwa yung condition nito, overall pwede pa rin naman siya. Okay, so gagawin natin is papaandarin muna natin. Lalagyan lang natin siya ng tig-isang takip para may lubrication muna yung kanyang mga piston ring. Kasi 2017 pa yung huling registro nito, mamaya 2017 pa rin pinarada to.
hindi na siya umandar. So lalagyan mo natin siya ng tigisang takip. So ayan, nalagyan na natin. Babad muna natin ng mga kahit 30 minutes lang. So tapos ipakrank natin mamaya para malubricate din yung mga piston rin tsaka yung liner o yung kanyang bore, para malaman natin kung meron ba tong compression o wala. So hindi pa tayo nagpa-start nito. Tinanggal ko na yung air cleaner. Tapos yung sa starter nilagyan ko na dito. Gusto ko na ma-check kung merong lumalabas na kuryente diyan sa ating distributor o merong papuntang distributor na kuryente galing sa coil. So ayan, naglagyan ako ng isang wire. Syempre solo lang tayo para ma-jumper natin, para ma-start natin. Babad na natin, meron ng 30 minutes na try na natin siyang i-crank gamit tong ating nilagay na wire. Yung ginam start natin. So yung ating coil is tatanggalan mo natin ang connection. Okay, so i-crank na natin. Okay, lumulundag. Basag pala ating ignition coil, kaya pala lumulundag yung kuryente. So tinanggal ko muna, testingin natin kung may lalabas pa din. Meron pa din. So ayun, dinisconnect ko muna yung kuryente niyan para hindi tayo makuryente. So tuloy-tuloy natin yung ating crank. Okay. So nag-compression test tayo. So gamit natin yung mamurahin natin na pang-compression test. At least meron tayong idea kung ilang PSI pa yung nito. So piston number 1 is nasa 155 ganun. Tapos 155 reset natin. Wala kasi tayong naghahawak ng camera. Number 1 yun. So piston number 2 tayo. Ito. So wala pang 125, ulitin natin. Mababa talaga, 125 lang yung isa. Number 3. $125 lang din. So, yung ating number 4, close compression, wala pang 75. Yan, loose compression yung number 4. So yun, alam na natin na loose compression yung ating number 4 na kinalawang. So gagawin natin ito, try muna natin paandarin. Tignan natin kung bubuka yung kanyang piston ring, no? Sana bumuka. So paandarin muna natin. Isang 150, dalawang 125, isang 75. Testing na muna natin. So nilagyan muna natin ng gasolina dito. So nalunod na kasi ang dami nang natapon dun sa kanyang barrel. So try na lang natin i-redondo. So ilayo muna natin to kasi kailangan nating safety. Ilayo muna natin. So pandarin natin. Sana umandar.
umandar naman siya, no. Ang problema, walang galit, tsaka walang minor. Kailangan lang medyo i-revolution mo siya para magkaroon ng ideal tsaka response pag ni-rev mo. So hindi na ako nakatiis at binuksan ko na para wala nang paligoy-ligoy pa, para malaman natin yung problema. Sulat ng tornilyo andun lang sa baba. Ito ngayon ang problema. Ayan, oh. Wow, latak na yun, oh. Yun ang problema. Lilinisin natin yan. Tatanggalin na itong dalawang 14mm na drain nya. So sana madali natin to para hindi tayo nakasagabal bukas dito sa owner kapag nag-umpisa na yung ating trabaho. So lilinisin ko muna, madali lang naman yan, i-drain lang natin yan. Tapos yung dalawang jet dito lilinisin natin, pati na rin to. Ito sa second barrel to, yan. Ito sa first barrel nya kapag high speed, tsaka magbubukas yung isa. So linisin na rin natin yan. Okay, so linisin muna natin yun. So naibalik ko na yung battery, naibalik ko na rin yung kinalas ko na carburetor. So testingin natin ngayon. Mandar na guys, meron na siyang idle. Meron siyang idle. Yuhuu! Bukas na lang, ang gagawin na natin is lilinisin yung fuel tank kasi sobrang dumi. Ang ginawa ko muna is nilalagyan ko muna dito ng gasolina para mapandar natin siya. Pag naubos yung laman ng carburetor, mamatay na siya. Siyempre wala nang supply, hindi tulad nung gumagana yung pump. Ito yung supply natin, dire-diretso siya. Okay, so bukas linis na ng tangke. Tangke na lang. May usok siya. So try natin na yun to kasi unang bukas lang, nawawala din. Try natin yung PCB ano yun bukas, palitan. Alright, okay, goods na. Woohoo! Alright, number na din. Okay, tumas yung minor, kukunti na lang yung gas niyan, mamamatay na yan. Ayan na, patay na.